Okay, so start na tayo dito. Tatlong piraso to na na amplifier galing kay Poise. Kay Poise Video Okay yan. Poise Video Okay, nagpaparinta ng video okay yan. Kontakin nyo lang. Caloocan ata yung address niya. Tama ba, Caloocan? Hindi ko sigurado, so kalasin na natin to. Tingnan natin kung anong gagawin. Ay, ito may nakasulat din siya dito eh. Ano ba tong natin? Mapurol na. So ayon dito, 2 pieces. Natagtag ng biyahe. Video okay, no sounds. Tapos yung dalawang piraso, yung isa ay napitik naman ang relay. Yan. Yung isa, garalgal ang left and right. Palasin natin. Saan na ba yung mga cutter ko dito? Yan. Ayun. Ayan. Nakabox pa. 3 piraso. Pinagsama-sama. Ay kailangan pala talaga nating mahirap kasi isang kamay lang, saglit lang mga boss. So dito, tinisting nga natin. Wala ngang sounds, naka-sit naman sa basic. Wala nga tayo nakuwang sounds. Tama yung sabi ng may-ari na no sounds. So napansin ko dito, kinalawang yung mga pyesa, ayan So yan siguro yung titingnan natin na dahilan. Kaya tumutunog naman yung relay Yan. Nagsiswitch yung relay. Yan. Pero wala siyang sounds. Siguro unahin muna natin palitan yung mga kinalawang. Mag-report din ako sa may-ari. So nakalas na natin yung board. Ito. May mga napansin nga ako dito na nag-umpisa na yung kalawang or pinagpalitan or double check na lang natin yan. Tapos dito, ayan din may mga kinalawang din. Ayan. Siguro papalitan natin yan. Yung fuse, buo pa ba yung fuse o putok na? So mukhang okay pa naman. Gamit tayo ng tester. Mga boss. Ito. Mayroon tayong maliit na tester dito. Ang nangyari dito sa tester ko. Yan. Tingnan natin kung gumagana. Kasi minsan, pag putok yung fuse, ayan, okay naman. So ayos yung fuse. Dito napansin natin na may signs of repair na ayusin na lang natin yan. Nagkanda-tuklap na yung nagkanda-tuklap na yung board tulad nito. So kailangan ayusin natin yan mga boss. Ayan. Ayusin natin yung hinang. Siguro ulitin ko na lang lahat. Tapos dyan i-check natin kung may transistor na nasira o kasi yan ang nangyari. Okay mga boss, so inuna ko muna dito. Ito yung ginawa ko na. Tapos ito yung hindi pa. Kumbaga, kahit pa paano siguro naman may improvement. Kaya lang yung mga tuklap-tuklap na yan, hanggang gano'n na lang talaga yung magagawa natin dyan. Jumper na lang. So kahit pa paano yung ibang hinang maayos natin ng konti. Pero yung iba talaga hindi na natin kasi natuklap na. Kaya gano'n pa rin ang resulta niyan. Pero kahit pa paano naman, di ba, nag-improve naman kumpara sa So yun lang, dito pa lang tayo, ituloy-tuloy ko na to. Nangyari dito mga boss ay tawag dito. Akala ko marirepair ko na madali lang. So mas malala pala problema nito. Sa ngayon hindi ko pa ma-figure out yung trouble, pero ang problema niya, itong isa okay na yung biasing at saka DC out. Yung isa naman ay may DC out. Ayan. So sukatin natin, ayan 41. Dito yan sa Ayan, 41 yung supply niya. Yung kabila, okay yung biasing nito.
Point 3. Point 3. Patay na natin. So may problema dito, kailangan ko kalasin uli. Ulitin ko. So okay na mga boss, power on natin yung test valve. Tapos yan, nag-switch na yung relay. May bias na rin siguro to. Tingnan natin ha. Dito muna, tapos dito. Wala nang DC out, tapos yung biasing niya 0.3 na, ayan. Tapos ang kabila 0.3 na, okay. So ano nangyari dito? Nag-actual ako, palit lahat yung ano. May mga leakage na pala, pero wala pang kalawang. May leakage lang, kaya pinalitan na natin. So pagpalit natin, medyo mabusisi kasi. Yun ang nangyari. Nagpalit tayo ng mga transistor. Pag gumana na. Ang problema lang sa ganito, gawa ng manipis masyado yung yung print niya o yung pinaka tanso niya dito, yung layer ng copper. Kaya konting init lang tutuklap. Kung hindi maganda yung soldering mo, yung soldering iron mo, matutuklap talaga. So dahil nag-switch na yung relay, balik ko na muna yung transistor, tapos mag-audio check tayo. Okay na mga boss, so napatunog ko na to. Yan. Ay, labo. So ayos na. Dito lang mga transistor, at saka may pinalitan pa tayong isang regulator. Nagli-leak na kasi, pinalitan na natin. Sa mga potentiometer mukhang wala naman. Gumagana pa naman. Tanungin ko na lang yung may-ari kung papalitan pa o hindi na. So tapos na tayo dito, assemble ko na to, tapos takpan na natin. So ayan mga boss, ay nilagyan natin ng electrical varnish, nilagay ko dito. Tika lang. Muna natin, pinapanood ko tong yung mga interview sa action movie. Yan. So dito nilagyan natin electrical varnish yung mga may gap. May mga hindi pa ako nalagyan, lagyan ko na lang. Tapos pag natuyo yan, yung sa ilalim naman, para iwas corrosion at saka tuklap na rin. Pampadagdag tibay lang naman sa Okay, papatuyuin ko na lang yan, tapos tatakpan ko na, then okay na yan. So antayin natin mga 30 minutes or isang oras siguro. Ito yung pangalawang amplifier, generic pa rin na Concert. Sa video okay to. Unang testing ko tumunog, tapos kinat ko yung may-ari na sabi ko tumutunog naman. Sabi niya natagtag daw, kaya sinubukan kong galawin, iganon ko. Nung ginanon ko, maya-maya nawala na yung sounds. Hindi na rin gumagana yung relay. So pag inon mo, dapat magsiswitch yung relay dyan. Hindi na rin gumagana. So nagka-problema nga, kasi sabi ng may-ari ayun dun sa mga 9 to 10 o'clock daw na volume, namamatay tapos bumabalik. Pero dito sa kaso mukhang natuluyan. hindi na talaga tumunog. Hindi na kasi nag-switch yung relay. So yun ang aalamin natin. Baka may mga loss. Saka yung capacitor, mukhang nakatiwangwang na or So tingnan ko na lang yan. Dito, nabuksan na natin yung circuit. Siguro double check na lang natin yung mga hina kung may loss. Diyan, kung sakali. Tapos dahil sa relay section yung may problema, double check din natin yung mga hinang katulad nito. Ayan. Yan, baka hindi gaano nakakapit. Ulitin natin yan. At saka ito. Ayan, bumalik sa yung sa capacitor, mukhang hindi rin nakahinang or kung man, kalasin natin yan. Tapos, yung sa pan, ayan, naputol na pala. Ulitin na lang din natin yan. Kasi mukhang na na rin. Kasi sabi ng may-ari, lumalakas, humihina yung tunog. So, resolder. Tapos yung mga capacitor dyan, ayusin natin. So, nakalas na natin yung caps. Asa na? Ito yung caps. Mukhang okay pa naman. Ibabalik natin yan. Ayos pa naman siya. May laman pa naman. Pwede pa yan. Hindi lang na mahinang ng maayos yung paa. Dito naman, yung mga papalitan natin ay yung mga kinalawang. Katulad yan, putol na. Ayan, kinalawang na. Yan. Tapos, tinanggal ko tong dalawang resistor. Ayusin natin yung hinang yan kasi hindi nakakapit. Tapos, titingnan natin kung may mga kinalawang pa dyan. Tapos, testing ulit tayo, mga boss.
kung ano pang susunod na mangyari dito. Double check din natin yung mga resistor, transistor kung may kinalawang. Kung wala, continue na tayo. Wala, kasi mukhang bagong palit naman itong mga transistor. Yun lang muna gagawin natin dyan. Inaibalik na natin ngayon para makasure, mag-check tayo ng DC out dito sa output. Ito yung output na isa, ito naman yung isa. Tingnan natin. So power on. Naka-on na ba? Ayun, naka-on na. May ilaw na. So check natin dito sa dulo. Walang DC out. Yung kabila naman. Ayun, mayroong DC out yung isang channel. Kaya pala biglang hindi na gumana yung relay. So ano bang gagawin natin dyan? Hindi naman pumutok yung fuse. Nagpalit na tayo ng mga kinalawang. So malamang sa malamang, dito yan sa mga transistor. Magpapalit tayo dyan. Ito, mainit nga eh. Papalitan natin tong differential muna. Kasi nagka-DC out siya. So possible na may nag-lose dyan or ano. Pero double check na lang natin ulit. Okay, so nagpalit tayo ng 4 na transistor dito. Yan, labo. Yan. So ito hindi pa natin napalitan. Ayan. Ito yung 4. Ano lol, malabo. Naka-auto focus ba to? So ngayon, sukat na natin, na-power na natin. Ayan, on. Ayun, nag-switch na agad yung relay. Ang bilis. Check natin dito. Nasa 0.50 yung ano niya, 0.48 yung DC out niya. Yung biasing kaya nito, kumusta? 0.3. Sa kabila, 0.4. 0.3. Tapos 0.4. So, try natin palitan pa tong dalawa. Kailangan mapababa ko yung katulad dito sa kabila. Sa kabila kasi 0.13 lang yung ano niya eh. Yung DC niya. Dito sa kabila 0.34. Sige ba ano natin? O pwede na to, bumaba naman ay 0.33 pa rin. Yan. Biasing natin dito 0.4, 0.3. Sa kabila nga, check natin. 0.3. Tapos yung dulo niya, 0.3 din. So ano bang problema nito? Palitan natin tong ano, bias transistor. Baka sakaling umigi. Okay. Mga boss, nagpalit tayo ng transistor dito naman. Ayan, kaya mapapansin nyo, ayos na yung hinang dyan. Power on na natin. Ayun. Tapos check na natin yung ano. So pwede na to, bumaba na yung DC offset 0.017. Biasing niya. Okay, bumaba na rin. Okay na. Kabila. Okay na yan. Pwede na natin i-sound check yan. Tapos bukas, kasi gabing-gabi na. Bukas tayo magsa-sound check nito. Okay, balik ko muna ulit para matisting lang. Lilinisan ko pa pala tong pan kasi madumi. Linisan ko na lang. Okay na. Yung problema niya, yung mga transistor talaga na maliliit. Yun lang naging problema. Tapos yung mga kinalawang, siguro nagkasabay-sabay na. Ngayon, para malaman kung okay na, hindi ko naman ito matitisting ng malakas. Kasi gabi na. Nga pala nakita ko yung ano dito, nahulog. Ito, ilalagay na lang natin. Yung dito yan, kasi wala na. Nahulog, ilalagay na lang natin. Tapos itong panlinisan ko na lang kasi medyo hindi kaya tingnan. Ano pa ba? Wala na. Yun lang ang gagawin natin dito. Bukas na lang uli. Okay mga boss. At ito. Titisting na natin ngayon itong amplifier. Kasi ano na, alas 7 na. Nagbukas tayo ng maaga. Ito. Ayusin na naman tayo. Yan. Ihanda na ang tester. Yan, okay na. Ito nakatikot dito, katikot to. Oh, hindi ako magician. Hindi one click tapos na yan. Isa lang akong electronic tech. Titisting natin to mamaya sa ano para matisting ng gusto sa speaker sa labas. Yan. So wala na. Hindi na siya hindi na siya yung tipong pag tinataltag mo. Ayun, okay na. Yan. Okay na. Hindi ako magician. Ngayon, testing ko na lang sa speaker.
na malaki. So palitan natin yung speaker. Yan. Tapos lagyan natin ng yung nasa ano, mahirap kasi dito sa pisto natin, maliit lang eh. Kaya yung speaker ko, obligado na harap doon. Panonood at lahat ng suporta. Ayan. Maraming salamat sa basic ko. Hindi ako magician. Yan, okay. May tulog pa pala. Tapos na yan. Isa lang ako na. Okay na. Okay, pangatlo. Pangatlo sa amplifier na ano, ni Kuya ano, voice video okay. No sounds. So buksan na lang natin para makita natin yung loob. Yung isa nilagay ko na dito sa ano, sa box niya. So ito naman ay last para kung sakali makuha niya na. Okay. So power on na natin. Ayan, naglagay tayo ng input, speaker, selector. Ano nangyari dito? Ba't ganito yung cordon nito? O mukhang may kumalikot nito. Ba't dito nilagay ito? Itong ano, dapat nasa ilalim to eh. Mali pa yung kabit to. Tama ba to? A plus B. Dapat dito yan. Mali yung kabit mga boss ng ano, nagkapalit. Dito dapat yan. Yan. Tingnan natin kung gagana yung relay. So, nangyari ito, dito nakakabit, naabutan ko dito. So, napagbaliktad pa. Tingnan natin dito, baka may baliktad uli. Ito, tama ba? Tama naman. Patayin muna natin. O yan, nagsiswitch naman. Wala. Mukhang may nagkalikot din ito. Walang sounds oh. On. Selector. Pero mukhang bagong repair siya oh. Kasi bago yung mga pyesa. Ayan. Dito po, bago yung transistor. So kalasin na lang natin tong mainboard, alamin natin kung bakit hindi siya tumutunog. Ibig sabihin hindi siya nagsiswitch yung relay or putok yung fuse. Ayun, putok nga ang fuse. Mga boss. Lapit natin. Okay, putok ang fuse. Balitaan ko muna sa may-ari. Ito yung ano, medyo mapapasubo na naman tayo dito sa kalikutan, no? Kasi tingnan nyo nangyari, oh. Nagkada tampered na yung mga inang. Ang dami nating ayos. Kumbaga, bago ka pumunta sa pinaka-repair, kailangan mo ayusin yung inang at saka yung mga kinalawang na pyesa. O siguro medyo mas matrabaho lang to kaysa doon sa mga nauna nating ginawa na amplifier ni boss. So ito nga nangyari, nakalasan natin yung board at medyo marami-rami tayong gagawin sa amplifier na to. Unang-una dyan yung connector na yan, papalitan na yan. Tapos yung fuse nga putok. So ibig sabihin dyan baka may nag-shortage dyan sa mga transistor na yan na dapat i-check natin. Tapos dito may mga kinalawang kailangan nating kalasin bukod pa dito mga boss, marami-rami to. Tapos nung binalikwa ko o binaliktad ko, yan nangyari sa board nya. So ano magiging game plan natin dito? So magiging game plan natin dito, kailangan may game plan ka o may strategy ka sa mga ganito kasi itong mga ganitong klaseng repair ay minsan matagal to trabahoin or mabusisi na tinatawag. So unahin natin dito tayo mag-aayos sa mainboard muna, papunta dito sa mga power transistor, papunta dito sa relay. Kung hindi naman natin maayos or maibalik sa dati, gawa natin ng paraan para medyo kaaya-aya din tingnan or hanggat maaari medyo malinis tingnan. So andyan na yan, hindi na dapat
sabihin na or sisihin pa yung mga unang gumawa, bakit ganito ganyan, ang gagawin na lang dyan ay pwede mong ipakita sa customer na ganito yung sitwasyon ng amplifier niya, pero hindi mo na kailangan sisihin pa yung unang gumawa kasi hindi naman natin alam kung ano yung sitwasyon ng time na yun habang ginagawa niya to. Kaya dahil nandito sa atin, edi gawin na lang natin. Basta bago mo ginawa, in-explain mo sa may-ari na ganito yung sitwasyon. Yun ang pinaka-importante dyan. Alam ng may-ari kung ano yung sitwasyon ng amplifier niya. Napakahalaga ng mga boss. Okay, so dito na tayo mga boss. So dito napansin ko, yung connection niyan, ayusin natin. Dito kinabit, dito ginamper yan. Tapos itong sa gitna naman ng paan ng transistor dito. Tiningnan ko sa board, ang magkasama pala talaga ay itong gitna niya, tapos dito dapat yan ay ito at saka dito. Kaya tinanggal ko tong transistor kasi iniisa-isa ko gawa ng nangyari dito, natuklap na, hindi siguro napansin ng gumagawa na yung connection o nagmamadali. Kaya dinouble check natin dito sa sa print sa taas. Ayan Ayan. Ayusin natin. Ayan Ayan yung print niya. So ikikwento ko lang ano nangyari. So anong nangyari dito, itong jumper na to ay hindi agad siguro napansin ng unang gumawa. Dito niya kinonek. Tapos ito may may linya diyan. Diyan niya tinap. So tiningnan ko dito, ito pa lang tatlong to magkasama. 'Yun ang aayusin natin at babaguhin, tapos yung iba pang hinang. Kaya kailangan isa-isa talagang tingnan para may tama natin yung tamang position. Kasi yan ang problema kapag natuklap. Kapag may tuklap na, hindi na ganong ma-identify katulad nito. Madumi na rin yung hindi na ganong ma-identify kung saan talaga connect. Nagkakaroon ng kalituhan or confusion. Kaya buti na lang mayroong sa likod pwede natin pagayaan. So dito naman, yan na yung pinaka the best na magagawa ko dito sa kasi tuklap-tuklap na talaga. Kita ko 47.35. Hindi ko lang alam kung anong magiging impact nito kasi yung original na nakalagay ay 0.47. Siguro para mainam ay ibalik natin kung ano yung dating value niya talaga. Kaya kinakalas ko isa-isa yung mga pyesa para kasi hindi nga gumagana yung relay nito. So baka may mali. Yung napansin natin dito na naayos na natin yan. Papunta na tayo doon. So papalitan natin yun ng 0.47. Siguro hindi nakita yung nakalagay naman 0.47 eh. Ayan Hindi lang siguro gano'n napansin. So ito na mga boss, kahit papano na ayos na natin. Hindi talaga as in a perfect, pero pwede na siguro. Yan na yung pinaka the best ko. Kumbaga, ito yung mga pinalitan na pyesa dyan. Yung mga connector na iba, yan, ito capacitor, jumper, resistor, tapos to mga connector bago na rin. Yan. Ngayon, ikakabit na natin doon muna sa mainboard o sa kaha para matesting. So, yan mga boss, may nakahanda tayong tester speaker, baka sakaling tumunog volume. So natapos na natin, medyo magulo pa yung wiring, power na natin. Naganda na yung pan, relay. Yun, nag-switch na. Selector, naka CD-BCD. Saan ba natin nilagay? CD-BCD rin, tama. Speaker, nasa left. Walang sounds mga boss. Lipat natin dito, wala pa rin. Wala pa rin. So may problema pa. Gamit tayo ng audio tracer. So, power on ko muna itong audio tracer ito. May pang audio trace tayo. So yung pinaka ground ay iipit natin dito sa may sa may wiring. So inject na agad tayo dito sa pinaka input. Yung galing sa selector. Yan. Dito. Ayun, meron. Pababa. Saan yan? Dito sa balance. Ayun lang. Dito tayo nag-i-inject o nag-check mga boss. Walang sounds. So ibig sabihin kakalasin pa natin tong harapan.
Itong harapan niya. Balitaan ko lang kayo kung anong nangyari dyan mamaya. So, kinalas ko ulit mga boss kasi yung mic kanina hindi gumagana. Eh, di ba napansin natin dito na nagdikit yung ice, yung pin nito, ito ata. Tapos, tinanggal ko lang ito, sinayaan ko. Nung tinisting ko, hindi pala umandar. Kaya nagpalit tayo ng panibagong IC. Ngayon, okay na. Sound, ay, o natin. So, yan. Gumana na. Okay na yung tunog niya. Okay na rin yung ano. Kaya ibabalik naman natin. Yun lang. Testing na lang to ng mga ilang oras tapos release ko na.